Kausapin natin dating Senate President Franklin Drilon, veterano ng impeachment trial. Senator Frank, magandang morning. Si Tunying po at saka si Jerry. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Kumusta po? How are you, Senator? Masaya at hindi ako tinatanong ng media. Wala akong pressure. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Meron lang. Opo. Yes, sir. Opo. Kahapon po ay nagdesisyon na ang House panel. First of all, yung pong 53-0 na boto ng House, as in, walang nag-abstain, walang nag-dissent. Was it expected or surprising po para sa inyo? Ito po ito pong ang resulta is not surprising. Hindi po yan po ini-expect ng lahat. Mm-hmm. Kaya yun po ang dahilan kung bakit hindi humarap ang grupo ni Vice President dahil alam nila walang boto sa Kamara ng Representante, kaya kanilang assessment bakit pa kami magprepresenta ng aming ebidensya? Ang basa nila, ang tingin nila sa Senado, mas mahirap mag-convict dahil kailangan mo 16 na senador to convict the Vice President for in an impeachment procedure. 16 po na boto ang kailangan sa Senado. Ang basa ng grupo ni Sara, sa aking tingin, mahihirapan po ang administrasyon na kumuha ng 16 na boto to convict. Dahilan po kung titingnan mo ang composition ng Senado ngayon, sa tingin ko, assuming na yung pro Marcos and pro Duterte line will susundin. Mayroon pong siyam na minority senador na kung basihan mo ang political lines, buboto in favor of Sara. Ibig sabihin mag-quit siyam po sila. Okay. Ang problema lang, si Bato nagtatago, so 8 na lang. Tama. Pero assuming na lahat na Marcos senators na sa side ng mga Marcos, boboto to convict, which is highly questionable. Kung boboto sila to convict, kulang yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang senador dyan dahil magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, hindi mo malaman kung saan boboto yung dalawa. So talagang sa Senado, ang basa po ng karamihan, kagaya ko, at ganoon din siguro ang basa ng mga abogado ni Vice President Sara, mahirap pa-convict sa hindi sigurado. So ang tingin nyo, Senator Frank, Senado na ang bakbakan, wala nang, kumbaga, hindi na mahihirapan sa plenary ng House? Hindi na mahihirapan yan. Sa aking basa, hindi mahihirapan sa plenary yan. Ang kailangan kasi 1/3 of all the membership. Yes. Yan po ang mga 100, ang bilang ko mga 106. 106. 106. Opo. So yung unanimous vote ng committee parang times 2 Ah. na lang. So parang nakikita nyo ganun din ang mangyayari sa plenary. Opo, ganun din ang mangyayari sa plenary. Yan po ay siguradong marirefer sa Senado. Opo. Kaya noon, maalala mo, hindi nagkaroon ng trial sa Senado dahil ang interpretasyon ni Senator Escudero yung forthwith, hindi naman kailangan kaagad. Kaya hindi karoon ng trial. Senator Frank, nabanggit nyo si Senator Bato. Paano kung hindi siya, botohan na at hindi siya dumalo? So hindi siya makakaboto. Saan mabibilang 'yon? So hindi siya makakaboto against the impeachment para pero hindi siya makakaboto pabor. Opo, ang binibilang diyan 16. yung 16 yung napobotong pabor. So kahit na hindi makapasok si Senator Bato, not counted din si Bato.
Opo, hindi po magbabago ang numero kung nakailangan to convict. 16 pa rin. Mahirap nga pala talaga, ano? But of course, sabi nga po natin, lagi natin naririnig sa mga magagaling na abogadong kagaya po ninyo na ang impeachment hindi naman Purely political. Purely legal at hindi rin naman purely political. Ano? Ang sa House ay probable cause. Sa Senado po, ano po bang quantum of evidence na kailangan dito? Narinig ko dati sa inyo to, yung preponderance of evidence, substantial evidence. Ano bang kailangan kung ang isang senador ay gusto niyang bumoto ayon sa ebidensya, ayon sa konsensya, ano dapat niya maging batayan? Alam niyo po, yung impeachment ay hindi po trial sa husgado yan. Yes. Hindi po pangliliti sa husgado. Yan po ay tinatawag nating quasi-judicial. Ibig sabihin, parang husgado. Parang husgado. Korte, hindi korte yan. Ang impeachment ay isang prosesong political para po maalis ang isang impeachable official na hindi pwedeng alisin ng kanino man kung hindi through an impeachment o sa pamagitan ng boto ng taong bayan through the representatives. Kaya po ang wala pong walang sinasabing preponderance of evidence or beyond reasonable doubt. Kasi yan po ay wala pong ganong standard. Ang standard yan po ay nasa konsyensya ng bawat senador at pananagutan sa electorate. Yes. Tama. Yan po, yan ang proseso na nilahad sa ating So, ang sinasabi niyo ba, Mr. Senate President, kung kahit na nagdudumilat pa ang ebidensya, kahit na andyan na lahat ng ebidensya, pero pag sinabi ng isang senador, hindi, ayoko pa rin na bumoto to convict the Vice President, wala tayong magagawa doon. Wala kang magagawa dyan dahil yan po ay ang kinatawan ng taong bayan ang naghuhusga, hindi po yung huwes. Yes. Kaya wala kang magagawa dyan. Wala kasing, yan ang tinatawag nating political question. Sa katunayan lang, Jerry, ang kasama doon sa impeachment ground, yung tinatawag nating other high crimes at betrayal of public trust. Sa ating pong revised penal code o kahit isang batas, wala pong nag-define kung ano yung other high crimes as a ground for impeachment. Wala rin nagsasabi kung anong ibig sabihin ng public trust, betrayal of public trust. Dahil ito po, sabi ng Korte Suprema, ay political question na pwede lamang na binibigay po ang diskresyon, buong diskresyon sa mga kinatawan ng mga tao sa Kongreso at Senado kung anong ibig sabihin, kung ano ang ginawa na misdemeanor or crime na pumapasok sa other high crimes. So yan po ang impeachment process. Pero Senator Frank, hindi po kagaya ng Senator Frank, ang sabi nyo at ang pagkakalam natin at ito naririnig natin maski sa telebisyon na sa investigasyon sa krimen, siyensya at ebidensya ang tinitingnan. Pero sa impeachment pa lang, binanggit nyo kanina, konsensya. Konsensya ng mga impeachment ng senator judges ang mangyayari. Doon ho sa Siyam, may nakikita ba kayo? May chances ba na meron pang mapitas doon ang para pumabor sa impeachment? May chances ba sa nakikita nyo sa pag-aanalisa ninyo do sa mga senators na nasa kabilang side o nasa Duterte side? May nakikita ba kayong possibility kahit konti man lang na mapitas doon at masusungkit ng papabor sa impeachment? To the other side. Alam mo, hindi mo po masabi kung ano ilalabas sa ebidensya. Halimbawa, ito'y base ito po'y nangyari na. Noon pong impeachment ni President Erap, nandun tayo, nakaupo ako bilang senator judge. Yes.
habang tumatakbo ang kaso, medyo wala kami nakikita ng ebidensya hanggang lumabas yung bank accounts. Ganon din po kay Chief Justice Corona. May sa tingin namin mahina hanggang lumabas din yung bank account at nag-shift yung sentimento ng mga senador judges. Ibig sabihin, nakikinig din. Tao lang mga senador eh. Nakikinig din yan kung ano ang ilalabas na ebidensya. Ulitin ko lang, nung impeachment trial ni Chief Justice Corona, ang sentimento noon, walang basihan ang impeachment. Hanggang lumabas yung SALN at saka yung bank account na mukhang hindi ang bank account was hindi nagay doon sa SALN. Ganun din po kay Presidente Erap, kung inyong maalaala. Clarissa Ocampo. Clarissa Ocampo. Kay Clarissa Ocampo. Ganun din. Yeah. Oo, wala kaming nakikita noon hanggang lumabas yung Clarissa Ocampo. Yes, so, ganun lang talaga. Ngayon, hindi mo masasabi na kung ano ang resulta hanggang mailahat ng prosecution at saka ng depensa ang kanilang ebidensya. Yan makikita natin how the senators will be swayed. Ngunit wag nating kalimutan, hindi naman abogado itong mga senador. Mga senador, yes, opo. Pero if you were there, if you were to vote, how would you vote, Senator? Considering the evidence presented sa House. Opo, hindi ba natin hindi tama, hindi ko masagot yan dahil wala pa namang ebidensya pinapasok. Hindi, wala pa rin counter yung kabilang side. Wala pang sagot yung kabila. Yes. Opo. Okay. Kaya sinabi ko kanina, walang counter dahil ang basa ng grupo ni Sara walang pag-asa. Walang pag-asa doon. Kaya sa Senado na lang sila lalaban. Ayun. Dahil doon sa Senado, ang pinag-uusapan, kumbinsihin ang siyam na senador na walang basehan ng impeachment. Pag wala kang 16 na boto sa Senado, hindi ka pwede mag-convict. Yes, sir. 24 lang yan. Kaya convincein mo lang yung siyam. 16. Hindi na makukonvict. Tama. Siyam lang ang kailangan para maabsuelto. Senate President Franklin Drilon, sir. Thank you. Thank you po. As always, very enlightening po pag kayo ang kausap namin. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming umaga po. Thank you.